Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. 1 to 9. Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9. Ito ang mga utos, katuruan at tuntunin na inutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na itinuro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Hordan. Para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at ang mga tuntunin na binigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo, mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain, ayon sa ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong inyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Itinuro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Amen. 빨간 거 아빠 거 아니야? 근데 또 바꿨는데 또 잠깐만. 손잡이 못 닦아. 원래 그래. Chapter 6 verse 1 to 9 we read, right? I'm going to check the verse. Yung tablet. Para ba? 뭐? 하나, 둘, 셋. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 이 절에 보면 경외하라고 되어 있습니다. So, nakalagay sa verse 2 na fear the Lord. 항상 성경에서 제일 많이 나오는 구절 중에 하나가 경외라는 단어인데 Diba, isa sa mga sobrang naging binabanggit ng Bible is matakot ka sa Panginoon. 왜 경외라는 말을 계속 반복할까? Bakit laging paulit-ulit sinasabi na fear the Lord? 경외하면은 결국 순종하기 때문입니다. Kasi pag once na you fear the Lord, you will obey the Lord. 그리고 순종하면 복을 받아요. And pag once na you obey, you will receive. 하나, 둘. 방금 찬양 인도할 때는 어디 갔어? 그래? 하나, 둘, 셋. 달리. So Bible said many times, fear the Lord. If you fear the Lord, you will obey. If you obey, you will receive a blessing. Amen? That's why many times Bible mentioned fear the Lord continually say like that. So fear of the Lord is the beginning of wisdom, beginning of knowledge. Amen? 그걸 한 줄로 정리하면은 하나님을 전심으로 사랑하라. So pag once na sinummarize natin yun ng isang sentence, love the Lord. Verse 5. Okay, everybody read. Go. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong inyong lakas. Amen. 왜 이렇게 여러 표현으로 설명했을까? Bakit kaya iba-ibang sentence words yung gamit nila para i-describe to? 성경은 강조할 때는 계속 다른 표현으로 반복해서 사용합니다. Di ba po ang Bible, pag once na ina-emphasize niya, gusto niyang sabihin na importante to, paulit-ulit niya sinasabi gamit yung ibang words din. 여기서도 반복했어요. Di ba po dito, inulit niya rin. 보통 성경은 이제 3번, 4번 반복하는데 So usually, pag sobrang important yung verse, yung Bible, 3 to 4 times niya binabanggit. with all your heart and with all your soul, with all your strength.
전심으로 사랑하는 것이 정말 중요합니다. Sobrang importante po na with all our heart, mamahalin natin yung Panginoon. 많은 사람들은 한 50%만 사랑하고 60% 사랑합니다. Madami mga tao na 50% lang minamahal yung Panginoon, 60% lang. 좀 뜨거운 성도들은 한 70, 80 정도 사랑해요. Pag once na mainit yung mga members na sa 70% or 80% 근데 lang. 광신자처럼 완전 미친 사람처럼 보이는 사람은 90에서 95, 100은 사랑할 겁니다. Pero pag nakikita natin na para siyang baliw, siya yung tao na mga 90%, 95%, 100%. 사람이 제일 귀한 사람이 하나님을 전심으로 사랑하는 사람입니다. Pero sino ba yung pinaka-precious? Yung taong 100% na yung buong puso niya nagmamahal sa Panginoon. 다윗이 그랬어요. Ganun si David. 그래서 다윗을 통해서 예배의 틀을, 스탠다드를 만든 겁니다. Kaya di ginamit ng Panginoon si David para gumawa ng standard ng worship, di ba? 성경에서 거의 대부분의 사람들이 전심으로 사랑했어요. Kadamihan po na binabanggit sa Bible, with wholeheartedly they loved God. 성경을 한 줄로 요약하면 하나님을 전심으로 사랑하는 거예요. Pero pag once na, i-summarize po natin yung buong Bible, ibig sabihin is, with whole heart, mahalin natin yung Panginoon. 근데 그게 잘 마음에 안 와닿아요. Pero minsan, hindi ito mapatak sa puso 그래서 natin. 하나님을 200%, 300% 사랑하겠다는 마음을 가져야지 그게 어느 정도 도전할 수 있을 겁니다. Kaya kailangan may heart ko yan na gusto kong mahalin yung Panginoon 200%, 300% para medyo matupad niya yun. 근데 마음에 여자를 1%만 사랑해도 금방 여자는 50%까지 늘어납니다. Pero ang problema is, pag mahal mo yung babae ng 1%, sobrang mabilis na maging 50% yung love mo para sa kanya. 그래서 광신자처럼 보였던 그 사람이 순식간에 하나님의 퍼센트가 50% 미만으로 떨어져 버려요. So, dati mukha talaga siyang sobrang baliw sa Panginoon, pero biglaan talaga bumabagsak yung love niya para napapansin ng lahat. 그리고 그 여자가 바로 우상이 됩니다. And siya yung magiging idol mo. 그러면 삼손처럼 하나님이 불편해지고 부모가 귀찮아져요. 삼손도 그랬지. So, 하나님이 katulad 불편하고 ni 부모가 귀찮아져. Samson, ang nangyayari is, hindi na siya komportable sa Panginoon. Parang ayaw niya na makinig sa mga magulang niya kasi iba yung gusto niya. 자기가 잘못됐다는 생각을 안 합니다. Hindi niya iniisip na mali siya. 갑자기 교회가 자기를 푸시한다고 생각해. Iniisip nila na pinupush kami ng simbahan. 하나님이 투머치하게 스트릭하다고 생각해. Sobrang strict naman ng Panginoon. 부모가 너무 간섭을 많이 한다고 생각해. Ang dami naman pakialam ng mga magulang ko. 나는 잘하고 있는데 리더가 나를 너무 핍박한다고 생각해. Magaling naman ako, lagi naman ako may ministry. Bakit ako pinapersecute ng leader ko? 그런데 자기가 계속 그런 입장이고 우기고 있으니까 하나님께서 가르쳐 줘야겠죠. Pero dahil nandun siya sa ganong sitwasyon, tapos iniisip niyang tama siya kahit mali siya, kailangan siyang turuan ng 자기가 Panginoon. 잘못됐다는 걸 깨닫지 못하면은 계속 그 길로 가서 지옥 갈 수도 있으니까. Kasi kung hindi niya alam na mali siya, tapos ganun pa rin yung daan niya, pwede siyang mapuntang impyerno, di ba? 그래서 그 사람이 권위를 잃어버리고 열매가 줄어들고 마침내 부르심을 버려버립니다. So mawawalan siya ng authority, tapos mawawalan siya ng bunga, and then dadating yung araw na mawawala yung ministry niya. 사역에 대한 열정이 없어져요. Mawawala na siya ng passion para sa ministry. 기름 부음이 떨어집니다. Mawawala ng anointing. 귀찮아져요. Nakakapagod na. 사역하지 말까? Huwag na kaya pumunta ang ministry ngayon? 목사 되지 말까? Huwag na kaya ako maging pastor? 제자 만들지 말까? Huwag na kaya ako gumawa ng disciple pa? 옛날과 많이 달라져요. Sobrang iba yung feeling mo sa dati. 근데 그래서 결국은 하나님의 관계된 걸 다 이제 멀리 떠나요. So lahat ng mga bagay na connected sa Panginoon, parang malayo na siya. 그럼 늘 말했던 것처럼 여자 하나만 남습니다. Kapag ganon, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, isa lang matitira sa inyo, yung babae na pinili nyo. 근데 마귀는 이 사람을 행복해 주려고 여자를 갖다 붙인 게 아니에요. Pero si Satan, pag once na nagpapadala siya ng isang tao, hindi niya yung binigay sa'yo para maging happy ka. 하나님을 떠나게 하려고 여자를 붙인 거야. Pinapunta niya yung babae para paiwan mo yung Panginoon. 근데 이 여자 하나 때문에 다 버렸습니다. 삼손처럼. So, dahil ito sa babae na to, katulad ni Samson, tinapon ko ang lahat ng mga bagay. 그럼 마귀가 아이고 불쌍하다 내 말 듣느라고 그렇게 하지 않고 더 잔인하고 비참하게 만들어 버립니다. Kapag ganon, hindi sasabihin ni Satan na, sige, nakinig ka sa akin, magaling ka talaga, tapos bibigyan kita blessing. Hindi ganon, mas kawawain ka. 그래서 내가 사랑하는 여자가 날 떠나버려요. Kaya yung babae na minamahal ko, iiwan din ako. 그리고 다른 남자에게 가는 거고 그걸 내가 보게 됩니다. At pupunta sa ibang lalaki, makikita ko yun. 그리고 나는 정말 형편없는 여자랑 결혼하게 돼요. 정말 형편없는 여자랑 결혼하게 돼요. Tapos may mapapakasalan kong babae, sobrang walang silbi na babae. 성경의 원리가 그래요. Ganon po ang sinabi sa Bible. Ganon yung structure ng 삼손이 Bible. 마침내 눈이 뽑혔어요. Di ba po si Samson mo? 삼손이 결국 머리가 잘리고 눈이 뽑혔어요. Di ba si Samson, natanggalan siya ng nagupitan siya ng buhok, and then tinanggal yung mata niya. 그렇게 힘이 센 사람을 하나님께서 만들지 않았는데 Ganon kalakas na tao, never ginawa ng Panginoon. 루시퍼처럼 가장 위대한, 가장 고귀한 존재에서 가장 비참한 존재로 떨어졌어요. Katulad ni Lucifer, siya yung pinaka-banal, tapos siya yung pinaka-naiingitan ng mga ibang anghel, pero siya yung naging kawawa.
여러분 세상에서는 여자친구가 있으면 다들 부러워합니다. Di ba po, pag once na nasa world kayo, lahat sila naiinggit kapag may girlfriend kayo. 그걸 보고 와 나는 여자친구가 있다 자신 있다 잘 나가고 있어. 그게 세상적인 마인드입니다. Baka may heart kayo na may girlfriend ako, tapos parang nakaka-nainggit yung mga ibang tao sa akin, parang happy kami. Kapag ganun, may proud heart kayo. Actually, worldly mind yun. 그리고 세상 사람들 그걸 보고 부러워합니다. Pag nakikita ng mga worldly na tao, nakakainggit. 그게 세상적인 그 컬처야. 세상의 컬처야. Culture ng mundo yun. 근데 교회에 있으면서도 세상에 속한 사람들이 있는데 어떤 사람이냐 그걸 보고 부러워합니다. 똑같이. May mga tao na nandito sa simbahan, pero yung culture nila nasa mundo, sino ba sila? Sila yung naiinggit sa taong nasa labas. 완전한 하나님의 나라의 컬처에 들어와 버리면 그 불쌍해 여자친구가 있는 게. Pag once na 100% nasa culture ka ng kingdom ng Panginoon, maawa yung tingin mo sa taong may girlfriend. 지금 100m를 뛰어야 되는데 Kailangan mo tumakbo ng 100 meters. 지금 1km를 뛰어야 되는 거야. 1시간을 뛰어야 되는 거야. Ibig sabihin, 1 kilometer, 1 hour kailangan tumakbo ka. 혼자 뛰게 됐는데 누굴 여자를 업고 뛴다고 생각해 보세요. 되겠나 그게? Di ba, sobrang hirap tumakbo mag-isa, pero isipin mo may babae ka pang angkas. Kaya mo ba? 공부에도 집중 못할 겁니다. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-focus kahit sa studies mo. 가정에도 집중 못해서 가정에서도 혼날 거예요. Hindi ka makakapag-focus dun sa family mo, kaya lagi kang mapagalitan ng magulang mo. 하나님도 잃어버릴 겁니다. Tapos mawawala din yung Panginoon sa'yo. 그게 불쌍한 거예요 정말. Kawawa sila. 난 그래서 정말 불쌍하다고 생각해요. Kaya feeling ko sobrang kawawa 난 sila. 그걸 알았기 때문에 교회 들어와서 아예 여자를 안 사귀었어요. Dahil una pa lang alam ko yon, kaya nung pumunta ako ng simbahan, hindi talaga ako naghanap ng girlfriend. 난 내가 25살에 결혼할 거라고 결심했습니다. Tapos nag-decide ako na ipapakasal ako ng 25 years old. 22살부터 여자를 내가 쳐다보질 않았어요. 22 years old pa lang, never kong binigyan ng pansin yung mga babae. 전도를 열심히 하고 기도를 많이 하고 구역을 키웠습니다. Nag-evangelize talaga ako, nag-pray ako, tapos pinalaki ko talaga yung grupo namin. 그 결혼은 24살에 여자를 만나려고 했었어요. So, dahil papakasal ako ng 25, gusto ko magkaroon kami ng relationship ng magiging asawa ko ng 24. 하나님을 사랑하니까 교회 컬처를 내가 사랑하게 되고 그러니까 리더십들이 말하는 결혼하기 6개월이나 1년 사이에 만나고 결혼해라라는 말이 옛날 보면 미친 소리 같은데 그게 너무 내가 받아지더라고. Dahil sobrang mahal ko yung Panginoon, nagiging mahal ko din yung culture ng simbahan. And dahil mahal ko yung culture ng simbahan, lahat ng sinasabi ng mga leader ko na pag once na gusto mong magpakasal, 6 months or 1 year before, dun ka magkaroon ng girlfriend, sobrang natatanggap ko yan. Dati siguro dahil worldly ako, iniisip ko na baliw sila. Pero ngayon, sobrang tanggap ko siya. 그리고 몰래 리더십 몰래 사귄 애들 보면 왜 저렇게 말을 안 듣나 싶었어요. And nung panahon ko din, may mga taong tago na nagkakaroon sila ng relationship. Kapag nakikita ko sila, bakit ganyan yung buhay nila? 그 애들은 결국 코어 그룹에서 다 밀려났습니다. Lahat po na nakita ko na nagkaroon ng relationship, hindi nagpaalam sa leader, wala na sa core group. 왜냐하면 전심으로 사랑하는 사람을 찾고 있기 때문에. Kasi ang Panginoon naghahanap sa taong 100% na yung buong heart niya nagmamahal sa Panginoon. 여자친구니 네가 나를 사랑했지만 밀려. 여자친구가 생겼어? 네가 나를 옛날에 정말 사랑했지만 이제 어쩔 수 없어. 밀려요. Nagkaroon ka ng girlfriend, dati sobrang mahal mo ko, pero ngayon hindi ka na wholehearted, kaya mamaya ka na. 그 하나님의 콜그룹에 인바이팅이 됐는데 왜 그걸 추준이 되지 않았을까? Diba, 여자 때문에. diba sabi, sobrang daming na-invite, pero bakit hindi ka chosen? Dahil sa babae ba? 얼마나 어리석은 겁니다. Sobrang foolish ang pinipili nyo. 그래서 그 애들은 결혼하면 다행이지만 결국 마귀가 그거를 또 흩어버려요 또. Maganda sana kung mapapakasal kayo, tapos maganda yung magiging pamilya nyo. Pero anong gagawin ng Satan? Isa-scatter kayo. 하나님이 안 도와줍니다. Hindi kayo tutulungan ng Panginoon. 하나님 그 관계를 보호하지 않고 축복하지 않아요. Hindi po protektahan ng Panginoon yung relationship nyo. Hindi niya papagpalain yun. 그럼 하나님께서 내 관계 만들어준지 목사님이 어떻게 알아요? Paano mo alam, Pastor, kung pinayagan kami ng Panginoon na hindi? Sino ka ba para sabihin yun? 하나님은 시간 낭비하는 것을 굉장히 싫어하는 분이에요. Yung Panginoon, ayaw niya nag-aaksaya ng oras. 때가 악하니 세월을 아끼라. Di ba sinabi ng Panginoon, sobrang wicked days, kaya magtipid ka ng oras mo. 그래서 아무 목적도 없이 여자친구 남자친구 이게 몇 년씩 가는 걸 별로 하나님께서 좋아하실 수가 없습니다. Kaya hindi masyadong masaya yung Panginoon na wala kang purpose, ilang year kayo magkasama na nagiging girlfriend, boyfriend. 시간이 아까워요. Sayang yung oras. 또 공부랑 자기 발전이 늦어져요. At saka, madidelay kayo makapag-aral para sa sarili nyo. 가장 큰 문제는 하나님을 사랑할 수가 없어요. At 걔네들이. pinakamalaking problema, hindi nyo maiibig yung Panginoon. 하나님이 정말 커플들을 싫어합니다. So 젊은 커플들을. ayaw talaga ng Panginoon na wala pa sa panahon, nagiging couple na. 하나님께서 축복해서 내가 여자친구가 생겼다고 생각하는 건 자체가 바보야 진짜. Sobrang foolish na iniisip nyo na pinagpala ko ng Panginoon, kaya binigyan niya ako ng girlfriend. 근데 자기가 그 막상 생기면은 하나님께서 축복했다고 남들은 축복한 게 아니야. 그러면 안 돼라고 했지만 자기가 생기면 또 하나님께서 우리를 축복했다라고 생각합니다. Pero ang foolish talaga na tao na akala niya, pag once na nagkaroon na siya, iniisip niya pinagpala ng Panginoon. Dati, pag once na may ibang couple, sinasabi ko na parang iniisip ko na, dapat hindi ko yan nag-girlfriend, boyfriend. Pero pag ako nagkaroon ng girlfriend, boyfriend, hindi na ganun yung iniisip ko. 목사님이 우리 사귀는 거 아니까 그래도 축복하는 마음이지 않을까? 절대 그렇지 않습니다.
Baka isipin nyo na, baka gusto ng pastor namin na magkakaroon kami ng relationship tapos papagpalain niya kami. Never yung isipin yun. Hindi ganun ang heart 그 ko. 내가 지금 정말로 주례를 서고 싶은 사람, 정말 축복해주고 싶은 사람 딱 한 커플이에요, 지금 교회에서. Isang couple lang po yung gusto ko talagang pagpalain dito sa church. Tapos gusto kong maging lead ng wedding nila. Isang couple lang. 내가 둘이 있는데 여자 남자 있는데 빨리 결혼해라 몇 번이나 이야기했습니다. Sa sinabi ko na, ano sila, mag-girlfriend and boyfriend. Kaya sabi ko na, magpakasal na kayo ng madali. Matagal na kayo. 정확하게 이야기를 안 하니까 사람들이 목사님이 우리를 알고 있으니까 축복하고 있는 줄로 생각할 때 절대 그렇지가 않다. 하나님 마음이 그렇지가 않다. Hindi ko binanggit yung pangalan ng couple na yun mismo. Kaya baka may misunderstanding kayo na baka pinayagan na kami ni pastor magkaroon ng relationship. Pero hindi kayo yung tinutukoy ko. 그럼 목사님은 축복 안 해도 하나님은 축복할 수 있지 않냐? Baka sabihin nyo na kahit hindi kami pagpalain ng pastor, baka pwede kami pagpalain ng Panginoon. 그게 정말 바보 같은 생각이에요. You are super foolish. 내가 하나님 마음을 여러분보다 잘 알지. Mas magaling, mas alam ko pa yung heart ng Panginoon kasa sa inyo. 하나님은 젊은 커플이 생기는 걸 원치 않는다. Ayaw po ng Panginoon na bata pa lang kayo, may relationship kayo. 우리 친구끼리 야 내일 점심때 같이 맥도날드 갈까 이걸 뭐라 그래 약속이라 그럽니다. Di ba pag once sinasabi po natin sa mga kaibigan natin na gusto mo, bukas ng lunch kain tayo sa McDonald's, tawag po natin doon is promise. May appointed time tayo. 가끔 맹세를 해요. Tapos minsan may swear tayo. 야, 하나님은 맹세하지 말라 그랬어요. Pero sabi ng Panginoon na huwag kang mangako. 그럼 인간에서 제일 중요한 관계가 뭐였냐? So ano pa ang pinaka-importante sa buhay ng tao? 하나님과 우리 관계를 언약 관계라 그러는데 Diba? 언약은 모든 약속과 모든 맹세 위에 있습니다. Di ba, yung relationship natin sa tayo tapos sa Panginoon, tawag natin doon covenant relationship. Ang covenant, it's above all promises, all swear. Yun yung nasa pinakataas. 언약은 신과 하나님, 사람만 그 사이만 가능한 거예요. Ibig sabihin ng covenant, between tao tapos God, yun lang yung pwedeng mangyari. 사람과 사람 사이에는 언약이 있을 수가 없습니다. So, ibig sabihin, impossible na magkaroon ng covenant between tao sa tao. 딱 하나가 있어요. Pero isa lang pwede. 그게 부부입니다. Yun po yung mag-asawa. 그래서 언약 안에서 결혼하는 겁니다. Kaya sinasabi na you marry inside the covenant. 부모 자식 언약 관계 아닙니다. Di ba po, nanay tapos parents tapos yung anak, hindi sa nasa covenant. 친구끼리 언약 관계 아닙니다. 형제끼리 언약 관계 아닙니다. Kaibigan tapos mga brothers and sisters ko, wala kami sa covenant. 부부가 예수 그리스도의 이름으로 결혼해서 예수 그리스도로 축복했을 때 그게 언약 관계가 되는 겁니다. Kung kailan yung mag-asawa, kinasal sila in the name of Jesus Christ, tapos binless sila, yun yung tinawag na nasa loob sila ng covenant. 왜 그럴까? Bakit? 이 모든 이 땅에 있는 기관들 중에서 교회보다 중요한 건 없어요. Kasi dito sa buong mundo, walang mas importante pa sa simbahan. 근데 하나님은 교회 전에 가정을 먼저 주셨어요. 에덴 가든에서. Pero di ba, alam natin na bago magbigay ng Panginoon yung simbahan, ang una niyang binigay is family. 그래서 인류 최초의 그룹이 가정입니다. So at pinaka naunang group sa creation is yung family. Amen. Listen everybody. 그 중요한 언약 관계를 그렇게 쉽게 10대 애들이 20대 초반이 하는 것을 그게 성경적이지 않다. Ganon ka-importante yung covenant life to life. Tapos sobrang aga yung sinisimula. It's not biblical. Hindi yun gusto ng Panginoon. 목사가 되는 것도 심각하게 기도할 거예요. Di ba? Pag once na gusto niyo maging pastor, seriously you will pray. 몇 년씩 기도할 겁니다. For ilang years niyo siyang ipapag-pray. 선교사가 되는 것도 몇 년씩 기도할 Pag once 겁니다. na gusto mo maging missionary, ilang years mo talaga ipapag-pray yun. 기도할 때마다 에집트가 생각나도 가야 되나 말아야 되나 몇 년씩 기도할 겁니다. Kahit na habang nagpapray ka, naiisip mo talaga yung Egypt. Pag-pray ka ng ilang years kung pupunta ba talaga o hindi. 리더한테 물어볼 겁니다. 나 에집트 가도 돼요? 나 여러 번 기도할 때 응답 받았는데. Magtatanong ka sa leader mo, napupunta ba ako ng Egypt kasi may ilang confirmation na po ako. 리더가 맞다. 아무리 맞다 그래도 불안해가지고 담임 목사한테 또 올 겁니다. Kahit nasabi ng leader mo, tama, pupunta ka bilang missionary, pero hindi pa komportable yung heart mo, parang may takot ka pa, kaya pupunta ka sa senior pastor mo para sa confirmation. 그건 부르심과 언약에 관계된 거니까. Bakit? Kasi related siya sa calling and covenant. 하나님께서 언약으로 이 교회를 땅에 주신 거잖아요. Diba? By covenant, binigay ng Panginoon yung grupo na simbahan. 결혼도 똑같은 언약입니다. Ganon din po yung sa relationship ng mag-asawa, it's covenant. 근데 그거를 그냥 시작한다고? Pero sisimulan mo yun ng walang paalam? 뭐 인생이 장난입니까? Binibiro nyo ba yung buhay nyo? 동절동절서 앞면 나오면 이혼하고 뒷면 나오면 결혼하고 뭐 그렇게 장난하고 게임하는 거예요? Nagboboto ba kayo na yung coin hagisin nyo kung sa harap parang magdi-divorce kami, kung nasa likod magpapakasal kami? Ganun ba yung buhay nyo? 그렇게 신중하지 못하고 영적이지 못하고 인간적인 육적인 사람들을 하나님께서 절대 축복하고 좋아할 수가 없다. Hindi kayo nag-iisip ng maayos kung ano yung magiging future nyo tapos by flesh lang kayo kumikilos. Hindi talaga gusto ng Panginoon yun. 신중해야 됩니다.
Dapat maging careful po kayo. 굉장히 시리어스해야 돼요. Dapat super serious kayo. 내가 내 인생을 소중히 여기고 그 여자친구의 인생을 소중히 여기는 만큼 정말 시리어스하게 해야 됩니다. Kung precious yung turing mo sa buhay mo, kung precious din yung turing mo sa buhay ng girlfriend mo, dapat mas pinag-iisipan mo. Amen, everybody? Leaders, please ask your disciple to watch today's message. Before I shared in the prayer meeting, but somebody confused. That's why I decided to preach on Friday. Especially nowadays, I read the Deuteronomy, right? I finished Deuteronomy today. So, talaga, in the book of Deuteronomy and then Leviticus mention about the sexual problem much. Chapter 7, verse 1 to 11. Chapter 7, verse 1 to 11. Chapter 7, 1 to 11. 1 to 11. Verse 1. Kapag dinala ka na kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na inyong titirhan at aangkinin, itataboy niya sa harapan ninyo ang 7 bansa na mas malaki pa at makapangyarihan pa kaysa sa inyo, ang mga Heteo, Gargaseo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hivyo at mga Jebuseo. Kapag ibinigay na sila ng Panginoon sa inyo at natalo nyo sila, lipulin ninyo sila ng lubusan bilang handog sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kasunduan o magpapakita ng awa sa kanila. Huwag kayong magpapakasal sa kanila at huwag din ninyong papayagan ng mga anak ninyo na may kasal sa kanila. Sapagkat ilalayo nila sa Panginoon ang inyong mga anak para paglingkuran ang ibang mga Diyos. At kapag nangyari ito, ipapalasap ng Panginoon ang galit niya sa inyo at agad kayong malilipol. Sa halip, ito ang gawin ninyo. Gibayin ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, putulin ang kanilang mga posting simbolo ng Diyos-Diyosang si Asherah at sunugin ninyo ang mga Diyos-Diyosa nila. Sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng mga tao. Kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at itinupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa paraon na hari ng Ehipto. Isipin ninyo na ang Panginoon ang inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya at tinutupad ang kanyang kasunduan hanggang sa salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at susunod pang kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na yung ibinagsak ang mga napupuot sa kanya. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na binigay ko sa inyong sa araw na ito. Amen. 가나안은 7 족속이 살았는데 7 tribes yung nakatira sa Kanaan. 그들을 죽이라. Patayin niyo sila. 네가 죽일 때 그들을 불쌍히 여기지 말라. Pag once papatay mo sila, huwag kang maawa sa kanila. 참 하나님이 말한 것 같지가 않아요. Di ba parang hindi siya salita ng Panginoon? 남녀노소를 다 죽이래. Sabi, babae, lalaki, walang anuman, patayin mo sila lahat. 여자가 임신하면 어떨까? Paano kung buntis yung babae? 그것도 죽이란 말이야. Patayin mo rin siya. 동물들도 죽여. Pati yung mga animals. 어떻게 그럴 수가 있을까? Paano kaya ganun yung command ng Panginoon? 정말 죄가 관영했습니다. Ibig sabihin, 죄가 관영했어요, 이 땅에. kwanyametaw. 풀리했다고. Ibig sabihin, sobrang punong-puno ng kasalanan yung lupa na yun. 근데 이들이 처음부터 그러지 않았습니다. Pero hindi sila ganun nung una pa lang. 내가 누구 시켜서 저기 파식 사람들 다 죽이라 그러면 당신 목사입니까? 이렇게 할 거예요. Kunyari, pag may inutusan ako sa inyo na patayin niyo lahat ng tao na nasa Pasig, baka sasabihin niyo sa akin, baliw ka ba? Pastor 당신 ka ba? 악마다. Ano ka, demonyo ka? 어떻게 그런 생각을 하고 그런 걸 시킬 수가 있냐? Paano mo sasabihin yun sa amin? Paano mo iutos yun sa amin? 근데 하나님이 시킨 겁니다. Pero sabi ng Panginoon. 그러니까 하나님 기준과 우리 기준이 달라요. So, ibig sabihin, iba yung standard ng Panginoon sa 근데 standard 항상 natin. 하나님의 기준이 맞습니다. Pero, always tama yung standard ng Panginoon. 저기 너무 성적으로 더러워졌어요. Sobrang sexually dirty na sila. 근데 처음부터 그러지 않았다. Pero hindi sila ganun nung una. 처음에는 그냥 정상적인 사람들이에요. Una, normal lang sila ng mga tao. 네, 하나님을 떠나면 한 발 가고 그 다음에 2발 가고 3발 가고 이제 못 돌아오길 정도로 갑니다. Pero pag once na iniwan mo yung Panginoon, isang step ka, pangalawang step, pangatlong step, hanggang sa hindi ka na makabalik. 그들의 성적인 문제가 얼마나 하나님께서 보기 싫으면
불쌍히 여기지도 말고 애들도 죽이라고 했을까? Gaano ba kadumi yung mga ginagawa nila sexually na sinabi ng Panginoon, sobrang galit siya na huwag kang maawa, pati bata patayin mo. 근데 하나님 반대편에서 있으면 이런 말씀이 싫고 이렇게 말하는 목사니까 싫고 교회가 싫습니다. Pag once na nasa opposite side ka ng Panginoon, ayaw mo yung sinasabi ng Panginoon na gano'n. Ayaw mo yung mga pastor na sinasabihan kayo ng gano'n. Kasi nasa opposite side ka. 여러분이 항상 어떤 순간에도 하나님은 옳고 하나님은 완벽하고 하나님은 항상 선하시다는 걸 믿어야 돼요. Dapat kahit anong sitwasyon man dumating sa inyo, dapat lagi niyong maniniwala, tapos lagi kayo mag-iisip na, Panginoon, always good all the time. Siya yung laging tama, yung standard niya yung tama. 나랑 반대가 되더라도 항상 하나님 맞다. Kahit na opposite yung gusto ko sa sinasabi ng Panginoon, laging yung Panginoon yung tama. 내가 하나님 말씀이 싫고 내가 교회가 싫으면 내가 잘못된 것이다. Kapag ayoko pumunta ng simbahan, tapos ayoko yung mga message na sinasabi ng simbahan, ako yung may mali. 그렇게 하나님을 떠나면은 이성 때문에 하나님을 멀어지면은 은혜를 못 받습니다, 교회에서. Pag once na parang napalayo ka dahil sa girlfriend or boyfriend mo dito sa simbahan, hindi ka mababless sa mga preaching. 필리핀이 영적으로 가나안처럼 더럽지는 않지만 필리핀도 꽤 더러운 나라입니다. Philippines, hindi siya sobrang dirty spiritually katulad ng Canaan, pero dirty talaga din. 동성애가 정말 많고 Sobrang madaming homosexuality. 10대 애들이 임신하고 Tapos, teenager pa lang madaming buntis. 고아원들이 많고요. Madaming orphanage. 이 하나님께서 심판을 정말 하셔야 되는 나라예요. So, ibig sabihin, itong bansa na to, kailangan talagang i-punish ng Panginoon. 근데 그것이 성적으로 어렸을 때부터 눈을 뜬 게 문제가 있는 거예요. Pero ang problema is bata pala na-open na sila sexually, yung eyes nila. 10대들이 왜 남자친구가 필요할까? Bakit ba kailangan ng teenager ng girlfriend and boyfriend? 20대 초반이면 열심히 공부하고 일해가지고 빨리 미래를 준비해야 될 텐데 왜 지금 시간 낭비를 할까? Pag once sa early 20s ka, dapat sobrang nagtatrabaho ka talaga para sa sarili mo, sobrang nag-aaral ka para mag-prepare ng future mo. Pero bakit pa ngayon? 거의 대부분 부모 동의를 안 받고 시작합니다. Kadamihan ng mga nagiging girlfriend-boyfriend, wala silang paalam sa magulang nila. 그러니까 부모는 분노하고 있어요. So yung mga magulang, ayaw nila, galit sila. 근데 자기는 진행하고 싶어요. Pero gusto ko. 이것 자체가 복이 될 수가 없다. Eto, hindi siya pwedeng maging blessing kasi walang blessing ng magulang mo. 내가 옛날에 사모랑 결혼하려고 했을 때 Dati, nung gusto ko magpakasal sa asawa ko, 우리 교회 전도사님께서 부모가 축복해야 된다. sabi ng assistant pastor sa simbahan namin na kailangan yung parents nyo yung magpapapala sa inyo, mabubless sa marriage nyo. 지금 결혼하면 안 된다. Dapat hindi kayo magpapakasal ngayon. 부모가 축복하지 않는 결혼은 절대로 좋을 수가 없다. Kasi pag once na hindi kayo pinagpala ng magulang nyo dun sa marriage nyo, hindi magiging maganda ang buhay nyo. 정말 이해가 안 됐습니다. 정말 이해가 안 됐어요. Dahil hindi ko talaga naintindihan nun. 아니 우리 엄마 안 와도 되지. Okay lang kahit wala yung nanay ko, ayaw niya sa asawa 근데 ko. 우리 엄마 초청 안 하려고 그랬습니다. Kaya plano ko sana na hindi ko papapuntahin yung mama ko sa wedding ko. 목사님이 축복 기도를 해주시고 Si pastor naman, ibe-bless niya kami. 교회 성도들이 함께 교회에서 결혼식하고 축복하면 되지 않냐? Doon kami magpapakasal sa loob ng simbahan. Yung mga members namin, papagpalain din kami. 그럼 하나님이 축복하겠지 내 결혼을. Kapag ganun, siguro papagpalain din ng Panginoon yung 근데 marriage namin. 그게 하나님은 질서의 하나님이다. 그래서 하나님 절대 축복하지 않아요. Kaya yung Panginoon, never siya magpapapala ng ganun. 부모가 축복하지 않는 결혼은 절대로 그 인생이 잘 될 수 없어요. Ang marriage na hindi pinagpala ng magulang, never magiging maganda. 아브라함의 아들 이스마엘 그렇게 살았습니다. Di ba, yung anak ni Abraham, si Ismael, ganun yung buhay niya. 이삭의 아들 에서가 그렇게 살았어요. Tapos yung anak ni Isaac, si Eso, ganun din yung buhay niya. 그래서 부모가 근심하였더라. Kaya di ba sinabi na, yung magulang niya daw, madaming worries. 절대로 내 인생에 그런 일을 하지 않겠다라고 결심해야 돼요. Dapat magkaroon kayo ng desisyon na I will never do that. 왜 여러분 알잖아요. Kasi alam nyo, 이 필리핀에서 결혼을 잘못해서 얼마나 후회하는 인생을 살는지 여러분 잘 알잖아요. sobrang dami yung nakita mga tao na dahil mali yung marriage nila, yung buhay nila na wasak-wasak. 거의 대부분 일찍 시작한 커플들은 다 깨집니다. Halos lahat ng maaga nagsimula na relationship, mabilis silang magwatak. 왜 그럴까? Bakit? 루케미 절제를 하지 못했어요. Kasi you don't know how to control yourself. 절제가 필요하거든. Kailangan mo na ang pagtitiis. 그러니까 절제를 못 배웠기 때문에 이혼도 쉽다. So, ibig sabihin, dahil hindi ka natuto kung paano magkaroon ng pasensya, madali ka din mag-divorce kasi wala kang pasensya. 성경과 하나님 나라에서는 엔조이를 위한 남녀 교제가 없습니다. Doon po sa Bible, tsaka sa kingdom ng Panginoon, wala pong sinabi ng relationship ng babae-lalaki para sa enjoyment lang. 여러분 여자 만나러 엔조이 클럽에 왔습니까? Pumunta po ba kayo dito para mag-enjoy kayo? Nandito ba kayo sa Enjoy Club? 아니지 하나님 만나서 천국 가려고 교회 온 거죠. Di ba po gusto niyo pumunta, gusto niyo makilala yung Panginoon, kaya kayo pupunta ng simbahan. 킹덤을 섬기는 목표, 그 목표를 위해서 언약 관계에만 존재하는 거예요, 성경에서는. So, di ba, kung i-serve mo yung kingdom ng Panginoon, doon natin nasasabi na nasa covenant ka. 그래서 성경에서는 결혼을 전제로
약혼식, 정식으로 관계를 시작하는데 섹슈얼 관계는 시작하지 않습니다. 굉장히 진지해요, 얘네들은. So, di ba, sa Bible, pag once na may relationship sila na, yung promise nila, nandito tayo sa covenant na magkakaroon tayo ng marriage, yun yung usapan namin, never sila nagsa-start ng sexual relationship. Sobrang seryoso sila. Are you listening, everybody? My condition is not good, so everybody please listen carefully. Highly respect. 정말 심히 존중하는 태도가 필요한데. Highly respected dapat na sobrang nirerespeto nyo talaga yung relationship 뭘 na yun. 존중해야 될까? Ano ba kailangan irespeto? 킹덤 컬처를 존중해야 된다. Respetuhin nyo yung culture ng kingdom ng Panginoon. 하나님 문화. 내가 하나님 나라에 속해 있기 때문에 이 문화를 존중합니다. 따르겠습니다. Culture ng Panginoon. Dahil nandito po ako sa kingdom nyo, Panginoon, respetuhin ko po yung culture nyo, susundin ko yung culture nyo. 내가 ACC 교회에 속해 있기 때문에 ACC 컬처를 존중합니다. 따르겠습니다. Because I belong to ACC, I respect the culture of ACC. Magsusunod po ako sa culture ng ACC. 내 ACC 너무 빡빡해, 스트릭해. 나 이거 싫어. 그럼- 여기만 교회야. Grabing strict naman ang sisito lang ba yung simbahan? 하고 다른 교회를 갈 수가 있어요, 여러분이. Pwedeng pumunta kayo ng ibang simbahan. 그래서 어떤 교회를 갔는데 막 그걸 더 허용하는 거야. Kunyari, pumunta kayo sa isang simbahan na parang pumapayag talaga sila. Sige, pwede kayo 야, mag-girlfriend, boyfriend. 티네이저들끼리 이렇게 자연스러운 건데 왜 그러냐? Teenager magkaroon ng boyfriend, girlfriend. Sobrang natural lang yun. 그래서 허용합니다. 허용합니다, 그걸. So, pumapayag sila. 죄가 들어와요. Tapos pumapasok yung sin sa loob 그 nila. 교회가 문란해집니다. So, yung simbahan na yun, nagiging sexually dirty. 하나님께서 그 교회를 사랑하지 않아요. Hindi mahal ng Panginoon yung ganung simbahan. 우리가 사실은 이제 허용하지 않았습니다, 이거를. Actually, hindi talaga namin pinapayagan to. 근데 코로나 950일 동안 여기서 같이 사니까 친해진 거야, 애들이. Pero nung may COVID time, tapos 950 days, magkasama yung mga youth namin, naging close sila. 커플들이 생겼습니다. Nagkaroon ng mga couple. 950일 동안 힘들는데. For 950 days, mahirap 내가 daw. 뭐라 그러게 되게 인간적으로 너무 힘들더라고, 막. Kaya, mahirap kong sabihan sa kanila kasi sobrang naghirap talaga sila. 아무리 교회를 우리 그렇다 하더라도, 아무리 뜨거운 교회들, 부흥하고 하나님께서 사랑하는 교회들이 다 그렇다 하더라도, 우리는 특수 상황이니까 내가 그걸 뭐라 그러게 되게 힘들어졌어요. Kahit na ganun yung rule namin, kahit na ganun yung culture ng gusto ng Panginoon, dahil sobrang special case kami, naghirap talaga ang lahat. Kaya parang hindi ko masabi sa kanila na agad-agad. 그래서 계속 기도했습니다. Kaya lagi ko lang silang pinag-pray. 두 커플을 내가 깼어요. Dalawang couple, binrake ko sila. 목사가 될 거면은 끊어라. Kung gusto mo maging pastor, stop. 아니면 목사가 되지 마라. Or wag kang maging pastor. 너 같은 태도로 목사가 되면 그 교회가 저주받는다. Pag once na ganyan yung attitude mo, tapos naging pastor ka, yung simbahan mo masusumpa. 20대 하나님을 사랑해서 미치려고 해서 여자가 오더라도 멀리 해야 되는 게 이 길인데. Pag once na 20s ka, tapos pinili mo talaga yung way ng pagiging servant ng Panginoon, pag once na may dumating na babae, dapat tinatakbuhan mo kasi early 20s ka pa. 그런데 애들이 연약하니까 또 붙었다가 떨어졌다 몇 번 했어요. Pero dahil weak din yung flesh nila, kaya naging sila, tapos nag-break sila, naging 근데 sila, tapos 기도할 nag-break sila. 때마다 네가 썬데이 크리스천이 될 거면 상관없는데 하나님의 콜그룹이 될 거면 절대 그렇게 하면 안 된다. Pero tuwing nagpa-pray ako, ang pumapatak sa isip ko is, kung magiging Sunday Christian ka, okay lang. Pero pag gusto mo makasali sa core group ng Panginoon, dapat never kang ganun. 최근에도 한두 커플이 나한테 상담이 왔어요. 힘들다고. Recently, may 1 to 2 couple din na nag-counsel sa akin. Sabi daw, mahirap daw yung situation nila. 지난주까지만 해도 내 마음이 애들도 힘들 텐데 그냥 내버려 두자. Last week din, yung puso ko na, baka nahirapan din sila, hayaan ko na lang sila. Ganun din yung naisip ko. 안 된다 그러면 교회를 떠날 수도 있는데. Pag sinabi ko, bawal, baka umalis sila ng simbahan. 기껏 오래 키웠는데 떠나버리면 얼마나 손해냐. Lumalago na sila dito, tapos pag umalis sila, sobrang sayang naman yung buhay nila. 그래서 내가 그냥 내버려 두자 이런 생각이 컸습니다. Kaya nagtiis ako, sabi ko, sige, hayaan ko muna sila. 그럼 교회 몇 명 남겠어? Pag pinalis ko sila lahat, ilan matitira sa simbahan natin? 근데 이번 주부터 내가 성경을 좀 되게 스피디하게 창세기부터 하루에 40장씩 읽고 있잖아요. Pero simula this week, di ba sobrang speedily nagbabasa ko ng Bible. Sa isang day, 40 chapters binabasa ko, Genesis, ganyan. 마음에 찔리는 거예요. Natatamaan ako. 말했어? 불편하더라고. 성경을 읽는데 불편하더라고. Uncomfortable, hindi ako komportable habang nagbabasa ng Bible. 하나님 말씀을 안 보고 빨리 넘겨버릴까? Parang may heart ako na, wag ko na kaya itong basahin, parang lipat ako sa next page. 그러지 않고 하나님 말씀을 계속 대면하면 내가 계속 죄인 같은데. Pero pag once na, parang hinarap ko talaga yung word of God, naiisip ko na makasalanan ako. 근데 하나님께서 결국 서서히 떠나실 거라는 생각이 들었어요. 우리 교회를. Pero nagkaroon ako ng heart na paunti-unti umaalis na yung Panginoon sa simbahan natin. 너 내 문화 안 따라오면 네 마음대로 목회라. 나는 모르겠다 이 교회. Ayaw mo i-follow yung culture ko. Sige, bahala ka sa sarili mong church. Ikaw na bahala sa church mo. 그래서
이번 주에 몇 번 내가 이야기를 했어요. 2번 정도. Kaya this week, di ba, nagbanggit ako mga 1 to 2 times sa 근데 inyo? 금요일 또 이야기하는 거야 지금. Pero ngayon Friday, ulit kong binabanggit sa 이번 inyo. 주만 거의 3번 이야기하는 겁니다. Almost 3 times na yung pagkasabi ko 같은 this 주제에 week. 대해서 이런 적이 없어요. About same topic, never ko tong ginawa. 하나님께서 너무너무 이걸 정말 너무너무 싫어하시는구나를 깨달아요. Nagkaroon ako ng nalaman ko yung heart ng Panginoon na ayaw ng Panginoon to. 이미 첫 번째는 기도에서 10분 이야기했습니다. Diba, nung una, mga 10 minutes lang dun sa prayer meeting binanggit ko. 그저께인가 기도에 30분 내내 그 이야기했어요. Tapos, 2 days ago na buong 30 minutes ng prayer meeting preaching time, sinabi yun lang yung topic ko. 그럼 금요일은 사람들이 그래도 은혜 받으러 오는 사람들이 많기 때문에 그래도 딴 이야기를 해야 되는데 Kapag ganun, dahil Friday, may mga taong gusto ko ma-bless, gusto ko ng blessing message, dapat magandang message yung isa-share ko. 마음을 하나님께서 계속 붙잡는 거예요. Pero, hinahawakan yung ng heart ko yung Panginoon. 여러분 내가 요즘에 금요일날 아예 원고 안 쓰고 옵니다. 원고를 안 쓰고 온다고. Nowadays, sa Friday, hindi po ako nagsusulat ng script ko para sa preaching. 금요일에 내가 안 쓴 지가 3년 넘었어요. Mga 3 years lang mahigit na hindi ako nagsusulat ng script para sa preaching 근데 ng 오늘 Friday. 이례적으로 정말 썼습니다. Pero today, nagsulat talaga ako ng script. 정말 주님께서 말하고 싶어 하시는구나를 느껴요. Kasi nagkakaroon ako ng heart na gustong-gusto talaga i-warn ng Panginoon. 느낌이. 그러면은 교회를 나가면 어떻게 되냐 여기서. Pag, 그래서 뭐라 그러니까 결국 아예 나가버려 애들이. paano kung sinabihan ko sila tapos sabi nila, ayoko na sa simbahan na to, aalis ako ng simbahan na to, anong mangyayari kapag ganun? 나가면 나가라. Kung gusto niyo lumabas, lumabas kayo. 좀 세게 하기를 원하시는구나. Nagkaroon ako ng heart na gusto ng Panginoon malakas yung rebuking. 공개적으로 리뷰킹 변면하고 안 되면 공개적으로 리뷰킹을 하기를 원하시는구나. Di ba, pag once na nagsabi ka, kinausap mo na one by one, pero hindi siya sumunod, gusto ng Panginoon openly 그래서 rebuking. 하나님께서 이 청년일 때 세월을 허비하지 말고 정말 한시 하나님을 전심으로 사랑하는 그런 컬처를 만들기 원하시는구나. Gusto talaga ng Panginoon na yung youth days nyo, yung pinaka-precious days nyo is mabigay nyo yung buong buhay nyo, buong heart nyo sa Panginoon. Ganun yung culture na gusto niya. 그렇지 않으면 프로세스 없습니다. 리바이벌도 없어요. Pag once wala tayong ganun process, 그 임재가 없다고. wala tayong presence na makukuha, wala din tayong revival na madadala. 리슨 루케미 요즘 예배 때 임재 점점 없어지고 있어요. Nowadays, yung worship natin, nawawala na yung presence. 숫자는 그대로인데 Parehas lang, hindi bumabawas yung mga numbers natin. 신기하게 예배 때 임재가 없어지고 있어요. Pero pag once na dumadating sa worship, nawawala yung presensya. 하나님 기뻐하지 않는 거예요. Ibig sabihin, hindi natutuwa yung Panginoon sa worship nyo. 하나님이 전심으로 하나님을 사랑하려는 태도를 그냥 기업해버리고 여자친구 남자친구 생기는 그 태도를 기뻐하지 않는다 지금. Ibig sabihin, yung wholehearted nyo na love para sa Panginoon, give up nyo para sa girlfriend or boyfriend nyo, hindi masaya yung Panginoon sa ganong attitude nyo. 그리고 하이리 리스펙트 해야 되는 것은 킹덤 컬처뿐만 아니라 그 여자를 존중해야 됩니다. 그 남자를 존중해야 돼요. And then, diba, sabi ko na, highly respected dapat yung culture ng kingdom ng Panginoon. At the same time, kailangan irespeto mo yung buhay ng babae na yun, ng buhay ng lalaki na yun. 그 여자의 소중한 시간, 소중한 인생에 자기가 인터뷰하고 들어가서 이걸 다 메시하게 망치면 안 되는 거예요. 지금. Sobrang precious na time para sa babae na yun, yung oras na to, tapos bigla kang pumasok sa buhay niya, ine-interrupt mo, tapos ginugulo mo yung buhay niya. Kawawa yung babae. 나는 이미 하나님을 전심으로 사랑하지 않았어. 난 이미 영적으로 더러워진 것 같아. Hindi ko na mahal yung Panginoon wholeheartedly, feeling ko na sexually madumi na ako. 나도 어서 회개하고 퓨얼리하게 해서 이제 주님을 따라가야 되는 상황이에요. Ibig sabihin, kailangan ko mag-repent talaga, tapos kailangan kong tanggalin lahat ng mga bagay na naistorbo sa akin para pumunta sa Panginoon. 근데 하나님을 바라보고 있는 여자를 보고 나를 봐 계속 이렇게 하면 어떻게 할 거야? Pero kung may isang babae na nakatingin sa Panginoon, tapos hinahatak mo siya, tingin ka sa akin, anong klaseng attitude yun? 그 여자의 인생을 책임질 수 있습니까? Kaya mo bang bigyan ng responsibility yung buhay ng babae? 그 여자의 영혼과 그 여자의 천국을 책임질 수 있습니까? Kaya mo bang asikasuhin talaga yung buhay ng babae, tapos yung soul ng babae, kaya mo siyang papuntahin ng langit? 왜 그렇게 무모한 일을 합니까? Bakit mo siya iniistorbo? understand? 그리고 하이리 리스펙트 해야 되는 것은 그 여자의 집안입니다. And highly respected din dapat yung family ng babae na yun. 그 여자 집안은 부모가 분노할 거예요. Siguro yung parents ng babae sobrang magagalit. 내 허락도 없이 내 딸을 누가 교제하고 있다 분노할 겁니다. Walang paalam sa akin, tapos may boyfriend yung anak ko, sobrang magagalit. 또 부모는 그 여자한테 굉장히 실망할 거예요. 딸아 네가 어떻게 그럴 수가 있냐? And yung parents din, malaking disappointment sa babae na, anak, bakit ganyan ka? 왜 어릴 때 이성이 눈을 떴어? Bakit bata ka pa lang, naka-open na yung eyes mo sa sexual na bagay? 그래서 그 여자로 하여금 계속 부모한테 불순종하고 죄를 짓게끔 만드는 겁니다. 그 남자애가. So, ibig sabihin, itong lalaki na to, hinahatak mo yung babae para magkaroon ng kasalanan sa mga magulang niya, nagkakasala siya dahil sa'yo. 왜 한 패밀리를 디스토리 하는 것인가? Bakit mo diniris isang family? 그거 죄잖아요. Kasalanan yun, di ba? 언더스 말하니?
진짜 그 여자를 사랑하면은 그 여자와 그 여자 집안을 위해서 또 교회를 위해서 절대 그렇게 하면 안 됩니다. Kung totoong mahal mo yung babae na yun, para sa babae, para sa pamilya niya, para sa simbahan, dapat hindi mo siya gagawin. 하나님이 연결하는 커플 관계가 있는데 May mga couple na yung Panginoon mismo yung nagko-connect sa kanila. 특징이 있습니다. May characteristics. 첫 번째는 결혼 기도를 해요. 열심히. 결혼 기도? 남자가 열심히 결혼 기도를 해요. 배우자 기도를 해요. Una, yung lalaki, sobrang pinapag-pray niya talaga yung magiging spouse niya. 그러면 두 Babae. 번째 그 조건에 맞는 내가 기도하는 그 아이템에 맞는 여자가 딱 발견이 돼요. Pangalawa, kung ano yung pinapag-pray ko talaga ng sobra, makikita ko yung babae na magkakaroon ng same items doon. 그런데 아직 확신은 없습니다. Pero wala pa akong sureness. 내 마음은 벌써 뜨거워. 막 하고 싶어. 막 관계를 시작하고 싶어. Yung heart ko sobrang mainit ka na, gusto ko na talaga simulan yung relationship namin. 그런데 차분하게 생각하면 아직 확신이 없어요. Pero kung iniisip ko talaga siya na parang hindi pa ako sure kung siya ba talaga. 그 여자가 내 여자가 맞는가? Siya ba talaga yung magiging asawa ko? 그러면 세 번째, 컨퍼메이션을 구해야 된다. Number 3, kailangan mo ng confirmation. 이 컨퍼메이션 구할 때는 여러분 내가 뭔가를 너무 좋아하면 컨퍼메이션 아무리 구해도 다 예스가 나옵니다. Di ba pag once na humingi tayo ng confirmation, tapos sobrang gusto mo yung isang bagay, pag humingi kayo ng confirmation, feeling nyo yes yung confirmation, di ba? 언더스탠드 말하면? 그래서 리더한테 당연히 물어봐야 되는 거예요. Kaya 100% dapat magtatanong kayo sa leader nyo. 리더가 나를 위해서 항상 기도하니까. Kasi laging What happened? 달라가? How many times? 리더가 정말 나보다 저 뛰어나니까 정말 오케이 하고 축복해 줄 수 있는 여자이다. So, di ba yung leader ko, mas mataas siya spiritually, mas mature siya spiritually sa akin. So, kung makikita niya yung babae na dadalhin ko, papagpalain niya ba, okay ba siya sa babae na dadalhin ko? 그게 예스가 되면 목사한테 가겠죠. Siyempre, kung naging yes yun, pupunta kayo sa senior pastor nyo. Understand what I mean? The first, pray for the spouse. And number 2, found the woman. But I'm not yet sure. That's why number 3, asking confirmation. 그럴 때 당연히 겸손하게 됩니다. 왜냐하면 자기가 잘 몰라. Kapag ganyan yung ginagawa nyo, magiging humble yung heart nyo kasi alam nyo, hindi nyo alam kung sino yung para sa inyo. Ask a leader, ask a senior pastor, ask God humbly. That's why they need a humble, humility. And then, 그리고 순종을 하는 거죠. So, ibig sabihin, pag once na ginagawa mo yun, nag-o-obey ka. 내가 아무리 지금 맞는 것 같고 지금 사귀는 게 맞는 것 같지만 리더가 전혀 아닌 것 같다. 담임 목사 진짜 아닌 것 같다 이러면은 순종할 필요가 있어요. Pag once na iniisip mo, ito na talaga yung panahon na magkakaroon ako ng girlfriend, siya na talaga yung hinanda para sa akin. Kapag ganun yung iniisip nyo, pero sinabi ng leader nyo or ng senior pastor nyo, hindi. 그리고 highly respecting이 있고 number humility, obedience, highly respecting, and 기다림이 있어요. 기다림. And may waiting time. 기다림이 정말 중요합니다. Sobrang importante po. 아. Sound check to reset. 하나님께서 아브라함에게 이삭을 줄 때 25년을 기다리겠어요. Diba, nung binigay ni Panginoon si Isaac kay Abraham, 25 years siyang nagantay. 내가 너무 원해. 그러나 기다려야 돼. Sobrang gusto ko talaga ngayon, pero kailangan mo matutong magantay. 이번에 야곱 설교했죠. 야곱이 14년을 라헬을 위해서 기다렸어요. Diba, nag-preaching ako tungkol kay Jacob. 14 years nagantay si Jacob para kay Rachel. 난 당장 시작하고 싶어요. Gusto ko na magsimula ngayon. 근데 라반이 그러잖아. 장인어른이 이건 우리 문화가 아니야. Pero di ba sabi ni Laban na yung father-in-law niya, hindi ito yung culture namin. 너는 내 딸뿐만 아니라 나를 리스펙트해야 되고 내 컬처를 리스펙트해야 돼. Hindi lang yung anak ko, kailangan mo respetuhin ako, kailangan mo respetuhin yung culture ng bansa ko. 그래서 교제를 하려면은 그 부모한테 가서 허락을 받아야 됩니다. So kung gusto mo magsimula ng relationship, ang una niyang gagawin is pupunta kayo sa magulang, dapat magpaalam kayo. 결혼을 전제로 교제를 하고 싶습니다. Gusto po namin magsimula ng relationship, pagpapakasal po, gusto po namin. 굉장히 시리어스합니다, 저는. Dapat serious talaga, sobrang seryoso po ako, hindi ko to binabaliwala yung relationship. 농담이 아닙니다. Hindi po ako nagbibiro dito. 따님을 내가 엔조이로 삼지 않겠습니다. Kasi hindi ko po nilalaro yung anak nyo, hindi ko siya nagiging enjoy lang. 걱정 안 하겠습니다. 걱정 안 하게 하겠습니다. Hindi po, gagawin ko po, mag-a-action ako para hindi kayo mag-alala. Gagawin ko talaga yung best para protektahan siya. 저를 사회가 괜찮은 사회가 될지 테스트해 주십시오. Paki-test naman po, bigyan niyo ko ng time para kung magugustuhan niyo ko bilang son-in-law niyo. 절대로 11시, 12시 넘어서 돌려보내지 않겠습니다. Hindi ko siya papauwiin na lagpas 11 or lagpas 12. 왜? 걱정하잖아. Bakit? Kasi nag-aalala yung magulang. 언제스 말하니? 걱정. 사람들은 결혼을 이 나무의 열매 하나와 이 나무의 열매 하나가 만나는 거라 생각해요.
Iniisip ng mga tao na yung marriage is may isang puno tapos may isang bunga dito, may isang puno, may isang bunga dito na naging isa sila, naging one sila. 그렇게 생각하면 큰 문제가 많이 생깁니다. Kapag 결혼하고 once 나서. na ganun yung inisip nyo, malaking problema. 결혼은 이 열매가 달려있는 이 나무 전체와 또 이쪽 열매가 달려있는 이 나무 전체의 두 나무가 결합하는 거예요. Ang ibig sabihin ng marriage is may isang puno may bunga, may isang puno may bunga. Hindi lang bunga yung magkakasama, yung buong tree na to magiging isa. 그래서 당연히 저쪽 집안 부모님에 대한 리스펙팅, 그 가정 문화의 컬처의 리스펙팅이 있어야 됩니다. So ibig sabihin, dapat talagang may respeto kayo sa pamilya ng gusto mong tao kasi may sarili silang culture. 걱정 안 하시도록 미래 장인어른이 될 수 있는 그 사람한테도 보고를 해야 돼요. Kung nag-aalala po kayo, talagang gagawa talaga ako ng action para hindi kayo mag-alala, dapat nagre-report kayo sa magiging future nyong father-in-law. 절대로 걱정하는 일은 일어나지 않게 해야겠다. Gagawin ko talaga yung best ko para hindi po kayo mag-alala. Alam ko nag-aalala 절대로 kayo. 나 때문에 스트레스 받지 않게 하겠다. Hindi ko po talaga gawin yung bagay na nakakapag-stress sa inyo dahil sa akin. 그러면 그 여자의 아버지가 어떨까 기분이? Kapag ganun, ano kayo yung magiging feeling ng tatay ng babae? 굉장히 많이 힘이 되겠죠. Sobrang comfortable. 처음 보는 아이지만 굉장히 트러스가 생기겠지. Kahit na first time niya makita, magkakaroon ka ng tiwala sa kanya. 그게 책임 있는 남자의 태도입니다. Yun yung itsura ng lalaki na may responsibility, yung gusto kang alagaan. 남자는 굉장히 무거운 사람들이에요. Yung mga lalaki po, mabibigat 책임감이 talaga. 있는 사람들이에요. Kailangan may responsibility. 가볍게 그 이파리처럼 떠다니면 안 돼요. Yung mga lalaki, dapat hindi kayo magaan. Listen everybody. 꼰ጢ랑 I will do more, okay? Sorry, today because I started, I have to finish. 그러면 하나님이 연결해주는 관계가 특징이 있다면 마귀가 연결해주는 관계의 특징이 있어요. Pag once na may characteristics ng mga relations na pinagdala ng Panginoon, may relationship din na may characteristics na relation na si Satan yung nagdala. 아까는 겸손했는데 이번에 교만합니다. Kanina, di ba, humbleness, pero ngayon, arrogance yung meron. 리더의 말을 안 들어요. Ayoko makinig sa leader ko. 옛날에 저쪽에는 하나님은 순종했는데 이쪽에는 불순종합니다. Dito sa part ng yung nagpadala ng Panginoon, humble sila, nakikinig sila sa Panginoon, pero dito hindi sila nag-obey. 리더가 그렇게 하지 마 이러면 듣기 싫어요. 이제. Sabi ng leader na, wag mong gawin yun, pero parang ayoko pakinggan. 부모가 너 그렇게 늦게 들어오면 안 된다 해도 듣기 싫어요. Sinabi ng magulang na, wag kang umuwi ng late, pero ayoko. 저쪽에는 이번 하나님께서 연결해 준 거는 하이리 리스펙팅인데 여기는 리스펙팅이 없습니다. Tapos, pag once na yung Panginoon yung nagawa ng spouse para sa'yo, may highly respecting ka para sa family na yun. Pero pag once na hindi ka hinanda ng Panginoon, wala kang respeto sa pamilya niya. 많은 청년들이 사귀고 싶은데 교회 문화 때문에 절제하고 있는데 Madami talagang mga youth dito na gustong magkaroon ng relationship, pero dahil ganito yung culture ng simbahan, marunong sila magtiis. because they love God, because they respect God. 그런데 한 해가 그런 컬처를 전혀 존중하지 않고 시작해버린 거야. Pero may isang tao na hindi niya nirespeto yung culture na, tapos biglang nagsimula siya. 그리고 그 가정도 문화도 리스펙팅하지 않아요. Tapos hindi nila nirespeto yung culture ng family na yun. 정말 교만한 겁니다. Ibig sabihin, super arrogant. 절대로 좋은 열매가 나올 수가 없어요. Never na magiging magandang bunga ng ganong tao. 그리고 아까는 기다림이잖아. 지금 기다릴 수 없어. 조급합니다. And di ba kanina sabi na may patience, may pag-aantay, may panahon na pag-aantay, pero dito sobrang nagmamadali. 불안해요. Tapos hindi kami hindi kami komportable. 하나님께서 연결해 준데 커플은 하나님께서 우리를 축복한다는 정말 큰 믿음이 있습니다. 평안함이 있어요. 하나님은 항상. Pag once na yung Panginoon na nagpadala talaga sa couple na yun, may malaking faith sila na pinagpala talaga kami ng Panginoon para nararamdaman nila yun. 근데 마귀가 연결해 준 커플들은 조급합니다. Pero pag once na 불안해요. kinonect kayo ni Satan, para nagpapamadali kayo, tapos may mga worries kayo. 하나님께서 이 관계를 깰 것 같다가 불안해요. May worries kayo na baka i-break ng Panginoon yung relationship natin. 교회가 방해할까봐 불안합니다. Baka istorbohin kami ng simbahan. 리더가 막 뭐라고 하고 방해할까봐 불안해요. Baka i-review ako ng leader ko tapos sabihin na maghiwalay kami kaya hindi ako komportable. 그래서 옛날엔 존경했던 교회고 담임 목사고 리더들이 이제 다 싫어 이제. 내 사랑을 방해하는 모든 사람이 싫어지는 거예요. Kaya dati nire-respeto ko talaga yung simbahan ko, yung leader ko, tapos yung senior pastor ko, pero ngayon ayoko na sa lahat. 그래서 빨리 진행하고 싶습니다. Kaya gusto niyang matupad ng mabilis, urgent. 그리고 몰래 진행하고 싶어요. And gusto in secretly. 언제쯤 하나님이? 정말 몰래 하고 싶어요. Gusto talaga in secret place. 왜? 자기가 알아. Bakit? Kasi alam niyo, 하나님께서 허락하지 않을 것 같은 걸 자기가 느껴요 가끔씩. nararamdaman mo na baka hindi ako payagan ng Panginoon.
그래서 리더의 전화를 안 받습니다. Kaya hindi ho sumasagot ng tawag ng leader. 리더의 그 권위 안에 들어가는 걸 이제 싫어해요. Ayaw nang pumasok doon under authority ng leader. 그리고 리더와 관계가 안 좋아져요. Tapos hindi na maganda yung relationship sa leader. 리더의 전화를 안 받습니다. Hindi na sumasagot ng tawag ng leader. 리더한테 보고를 안 해요. Hindi nagre-report sa leader. 옛날에 리더와 함께 있는 시간이 많았었고 좋았는데 이제는 싫어요. Dati sobrang masaya talaga ako. Lagi kami magkasama ng leader ko. Lagi kami nagsispend ng time. Pero ngayon, hindi na ako komportable sa kanya. 몰래 죄를 지어야 되니까 리더가 보지 않게 하기 위해서 페이스북 같은 걸 메신저 같은 걸 차단시켜 버립니다. Dahil gusto niyo na secret place, tapos gusto niyo ayaw makita ng leader niyo. Kaya, ang ginagawa is binablock sa Facebook, binablock sa Instagram. 그리고 리더와 담임 목사가 모르는 또 다른 계정을 열어요. Tapos may bagong account na hindi alam ng leader, hindi alam ng senior pastor. 성경에 나온 죄의 특징이 그렇습니다. Ganun po yung binabanggit ng kasalanan, karakteristik ng kasalanan sa Bible. 난 너무 잘 알아요. Alam ko talaga. 나도 죄를 지으면은 하나님은 불편해요. Kasi pag once na nagkasala ako, hindi din ako komportable sa Panginoon. 담임 목사가 불편합니다. Hindi din ako komportable sa senior pastor ko. 우리 프라펠리가 예언자잖아. Di ba si Prophet Lee, prophet siya. 근데 내가 죄를 좀 불안합니다. So pag once na nagkasala ako, hindi ako komportable magkatabi kami. 나를 스캔할까봐. Kasi feeling ko mababasa niya kung ano ginawa ko. 그래서 그 앞에 시대에 안 가려고 이렇게 거리를 둡니다. Kaya I keep distance para hindi kami magkalapit. 여러분도 그런 느낌이 있을 거예요. Siguro may ganun din kayo nararamdaman. 떳떳하지 못한 거야 리더 Hindi 앞에서, 담임 kayo, 목사 앞에서. hindi kayo tapat sa harapan ng leader, hindi kayo tapat sa harapan ng senior pastor niyo. 몰래 관계를 진행하고 싶습니다. Gusto niyong magawa yung relationship niyo in secret place. 여러분 80년을 살아야 되는데 벌써부터 불순종하고 몰래 뭔가 하면 나중에 인생이 정말 안 됩니다. 80 years kayong mabubuhay. Ngayon pala nagsisimula kayong laging may secret na laging tagong-tago kayo. Hindi maging maganda yung buhay niyo. Are you listening, everybody? Huh? 결국 그 사람 때문에 교회들도 힘들어지는 거예요. So dahil sa nagsimula, tapos magsa-scatter yung culture na yun, magiging mahirap din ang buong simbahan. 그래놓고 사람들이 나를 우리 러브를 시기한다. Anong sasabihin nila? Pinersecute nila kami na sila gusto nila kami paghiwalayin. 들어가죠. Shortly, I will finish within 5 minutes. But Jesus is our master. We are servant of Jesus Christ. Amen. So in His time, in His way, we have to start something. Do you understand what I mean? God wants I start with her. And then if that is okay, when? We have to ask about it. Understand what I mean? When I serve, if I serve something, some position for the Lord, for the kingdom of God, must delay. Everybody need self-control for kingdom of God. Understand what I mean? This kind of a young couple, they started because of 꿀랑 self-control. Because of 꿀랑 self-control, easily fight after marriage, easily broken, easily some marriage problem, easily try another boyfriend, even I have a wife, easily try another girlfriend, even I have something like that. So I have the family, but they try another relationship because of 꿀랑 self-control. Look at me. Why can't I look at me? Huh? Did you come and see? How many boyfriends do you have? How many girlfriends do you have? Look at me. This is Christianity. Amen. Do you belong to you? Do you believe you belong to Jesus Christ? If you belong to Jesus Christ, you must follow Jesus' culture. And Jesus, in the Bible, never said, start early. Wow, boyfriend, girlfriend, you're beautiful. Start early. Never said like that. Always say about the heaven and the earth relationship. Meaning God and the people's relationship. And that is combined, bind by the covenant. Amen, everybody? Jesus died for us. That is covenant. And then God gave us the rainbow. That is covenant. 파란가non. Do you understand what I mean? So covenant is so precious between heaven and earth. And then to connect perfectly, the man cannot stand perfectly well. A woman cannot stand well. That's why to connect, listen carefully, to connect well heaven and earth, so God allow man and woman marry. So man thought I'm one and woman thought I'm one, but actually that was half. So when we met together and married together, that become one.
So we can connect from heaven to the earth well. Do you understand what I mean? And then this covenant between the heaven and earth fulfilled through our another covenant between husband and wife. So this is so important actually. If they marry with some long way, or if they start the relationship too much early, without permit, without confirmation, God cannot build the kingdom of God through that heart, through that woman, through that man. Everybody. And then, I told you many times, and then finally, if you hold that your girl, and if you hold your man, it will be not too much pitiful, but finally, as I told you, will be break actually. Will be break, because Satan finished his job. Because this is not my message. This is the Bible message. That's why I want everybody listen carefully and then stand before the message. Check yourself. Oh, I don't like this message. No, you must not do that. I have a girlfriend, so I don't want to meditate this verse. I have a boyfriend. I don't want to meditate this verse. No, you cannot avoid from word of God. So even you do have or not, stand before them and then meditate. Lord, what should I do? Now it's very honestly say, I started already, but I have to break out for my calling, for her calling. But that is difficult for me because we love each other already, but it's not true love actually. Teenagers love is not true love. If one day Hagam say to me, "Oh Father, I found love," what I will say? Because he's Korean and white skin, that's why in kindergarten some girl approached to him. But it's not walang true love. If Isaac say to Jacob, "Mama, I found true love," they think that is true love. They think that is true love, but it's not true love. True love always needs responsibility. Can I have responsibility for my life? No. Can I have a responsibility for the girlfriend life? No, independent. And can I have a responsibility for my girlfriend family? Impossible. So it is somebody like the animal. Dog always sleep. Whenever they met some another dog, the flesh desire, sexual desire come up, and then suddenly looks, wow, I realized you are very beautiful today. If you drink, if you smoke very much, and if evil spirit lead you, you will suddenly open your eyes and she's beautiful. I never realized. And I started the relationship. Everybody, please understand, remember again, you are servant of Jesus Christ. You belong to Jesus Christ. So if you start, you must not start alone. You must ask confirmation. I want to separate. If you want to separate, because it's my girlfriend, it's my boyfriend, so I want to separate. No, you cannot do that. You must ask confirmation. Amen. Do you understand, right? Because we are Christian. We are Christian. Christian is different with the unbeliever. Look at me. Why cannot look at me more than 10 seconds? Like this. 뭐를 가만히 있어봐. Teenager especially if you are not adult already, 바활 달라가. 바활. And after teenager, ask permission to parents. Her father know me. My father knows her. And they are okay. This kind of it's safe. And you will not feel guilty. You will be proud of it. Amen? Your leaders know and then always bless. Your senior pastor know and then bless the marry. When you will marry, dali, let's pray. Parang ganon. I say some couple talaga. Dali, marry, let's pray hard. I pray for you. Many sinners today feel guilty, walang peace. But I don't know who is a sinner. But anyway, maybe some of you.
Meron girlfriend? Meron before had a beautiful girlfriend. So I asked, Lord, it's very interesting. You did something great. The girlfriend was beautiful. But I prayed, I like her because I want a future pastor married with a beautiful girlfriend. Because in the church, there are many beautiful girls. So if he look at another girls, so a church will be broken. That's why I want all the pastor must marry beautiful and a wise woman. I really pray for that. It's not only for him, but also future church, even though they don't have a church right now. Understand what I mean? But not now. That's why one day David go to Japan and review and separate. When you follow well, God will bless your future couple. Understand what I mean? Lord, talaga, I need a girlfriend. Do you have that mind? Pastor, you have to know, all church must know, I need her. Do you think so like that? Please come to me and then share. Which her? Why you need the exception? But actually, you are not. Everybody, please understand well and then follow well, okay? I didn't finish all, but today I shared already much, so I will finish. But if I share only the boyfriend and girlfriend, maybe cannot pray hard, so it's difficult today. I will finish within 3 to 4 minutes, okay, until the 8:55. I talked with the pastor Yang today. They are discussing to send the music team and the art team. So I said, oh, very expensive flight ticket now, but they want to come. So I said, I will be in Korea at the end of the last week of May and the second week of June because of the conference, missionary conference. So he said, oh, thank you so much to giving your schedule. So we will adjust well and we will go. Finally, we will go. And said like that. Many churches really pray for us. And they are very excited. Today, a few days ago, some of our ministers said, I want to study in abroad. So I was really happy for that. So I will pray for that girl, actually high school student, but I will really pray. But some couple, they are not here. Some couple, they are not here. They were really hard. Maybe everybody knows. He will be future pastor. And she will be future pastor. They will be pastor. And I said, I want you will be married. They are teenager. They are high school student. But I love that guy. I love that girl. That's why it's nice, but not now. If now start, Satan will work and they will not be here. They are not here during 2 to 3 weeks. Do you understand what I mean? Because when they come and see, they feel burdened to go to church. That's why I want to keep the distance. Because Satan worked. Yes, I wanted. I love him. I love her. I wanted that couple will be family. I want. But time was wrong. Time was wrong. That is the problem. Yes. Abraham received the message. God will give me the son. But he was earlier than God's time. That's why he said, Hagar, come in and make the children. And it was Ishmael. And until now, the Middle East have a war because of Ishmael. And we say that is Ishmael ministry. Ishmael ministry is, that is perfectly, that people is right. But time was long. That's why try another way and then make another sin. And this sin will not be vanished, will not be disappeared. And continually will grow the sin and then will give you hardship. Understand what I mean? Ishmael ministry. Ishmael ministry terrible talaga. It's so terrible. Okay. I cannot share more. Okay, let's pray. Even I share about the boyfriend, girlfriend. Everybody please pray hard, okay? For kingdom of God. Okay. Father, thank you so much. I shared about relationship couple. Father, our youth, they want to have boyfriend, girlfriend.
But they never know this time is so precious. After they become 30, they cannot love with a full heart. This is only the chance, a few years. But they want to waste the time because of one girl, because of one boy. That is the greatest strategy of Satan. That is really powerful. It destroys the man of God. It destroys woman of God. It destroys the future family. It destroys future church. Because they started the Ismail ministry. But Father, I really ask your grace and mercy. Let them start later with your confirmation. Father, when we start with the confirmation, that couple will be safe and you will bless. They will not have a hardship. But if they don't want to have a confirmation, and if they start too much early without self-control, then they will have always a hardship, Father. Father, it's so pitiful to that girl and that boy, Father. Father, please restore our church and touch all the boys and girls to stand before Jesus Christ firmly. Thank you so much. Even though I didn't share some another message, open your heaven, pour out the anointing tonight. And then everybody will be touched and the Holy Spirit will lead their prayer. Angel will work tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray.